ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Congressman Sandro Marcos matapang na nagsalita patungkol sa di umano'y dahilan ng pagkawatak-watak ng unit team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng unit team. Ito na yata ang hinihintay ng lahat na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election. At alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. At alam naman natin ang kanila ring kagalingan. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin di pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Pero tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga aligasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Tambaloslos at makakaliwas sa Kongreso ang may gustong pag-awayin si Sara at BBM. Sana tayong mga DDS at loyalista, lawakan ang isipan, pilit tayong pinagsasabong ng kalaban. Kumakagat naman kayo. Sino sa tingin nyo ang nakikinabang? Di ba sila? Pinagtatawanan lang tayo ng kabila. Isip-isip, paano tayo makakaahon sa hirap? Kung kayo ay walang unity dyan sa Senado, ikaw Apo President, Vice President, bakit? Please lang, pakitignan lang kung ano ang dapat gawin. Puro tayo pataas ng pataas ang mga presyo, ang mga bilihin. Papaano kaming mahirap? Wala na ba kaming karapatan na magsabi dapat gawin? Kayo dyan sa Senado, puro bilyon ang pinag-uusapan. Pero puro naman aming naririnig walang iba, kundi kurap. Sos Mariosep, di ayusin nyo kung meron mang sumisira sa unit team. Ito pa rin ang pangako para sa ikabubuti ng mamamayan na umaasa sa totoong pagbabago. Tambaloslos lang ang dahilan yan. Anko. Former President Rodrigo Duterte. At matagal na sila magkaibigan, medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa, at lagi naman silang kasama kahit noon pa. And I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no, na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo. Na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified personalities na nagsasabi may naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa eleksyon. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari noong 2022, sa napakalaking agwat
I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon na lumaban noong 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na, pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na people don't see eye to eye. But kami naman, those who are, I suppose, na medyo malapit sa ating Pangulo, ay alam ko na taos-puso sa nagpapasalamat kay FPRRD. Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung sakop na Soto Law ang reklamo laban kay Jeffrey K. Eric Celis. Ito ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa patuloy na pagdinig ng Kamara sa prangkisa ng SMNI. Nitong Martes ay pinatawan ng cite in contempt si Celis matapos itong pumalag sa Kamara na ibunyag ang source hinggil sa tanong nito kung totoong umabot umano sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez ngayong taon. Is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan. Actually, yun ang pinakabuod. Sa panig ni Celis, ipinaglalaban nito ang Soto Law kung saan hindi ito obligadong ibunyag ang kanyang source. Under the law cited, tinatawag na Soto Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligadong i-reveal ang source. Dagdag pa ni Attorney Panelo, tanging ang Korte Suprema lamang ang makapaghahatol kung sakop ng Soto Law ang paninindigan ni Celis. Samantala, suhestyon naman ni Panelo na maghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ng kampo ni Celis upang malaman kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pag-contempt sa naturang anchor. Ang Korte Suprema lang ang pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Sa ngayon, base sa social media post ni Attorney Mark Tolentino, ay maghahain ang panig nito ng habeas corpus petition sa Korte Suprema. I was talking last week, the other week, ng isang mayor ng Pampanga. Kung hindi tayo nagkakamali sa Mexico. Kasi may tumawag sa atin na gusto rin tayong kuning abogado. Tapos tumawag siya at nag-return call ako. Kaya akala ko naman kung anong kaso. Yun pala yung dating kaso administratibo. Pero nagulat ako kasi ang sabi sa akin, hayaan niyo po, Attorney Panelo, pag nakalabas po kami rito, pupunta namin kayo. Sabi ko, nakalabas? Bakit nakalabas? Anong ibig sabihin? Nakakulong po kami rito sa House of Representatives, kinontempt po ako ng mga kongresista. Ha? Sabi ko, bakit? Kasi tumawag ako ng press conference kasi yung isang kongresista sa kanila, sa isang executive session, binanggit ang pangalan ko na ako daw involved sa drug. Wala naman akong kaimba involvement sa drug. Kaya, inilabas ko sa press con. Dahil daw executive session yon, bakit ko raw inilabas? Ako naman po nabigyan lamang ng impormasyon. Kaya inilabas ko. Sabi ko, hanggang kailan ka dyan? Siguro mga 30 days ho yata ang pagkakulong. Sus Maria Josep, naloko na nga ako. Ano ba yan? Teka muna. In relation with this citing and contempt the mayor of Mexico, Pampanga. And relative to the citation of contempt dito sa dalawang anchors ng SMNI. Teka muna. Baka naman, hindi lang baka naman. To my mind, there is now a grave abuse of discretion. Bakit po kanyo? Kailangan, kung totoo man na may mga kasalanan ito, nagkamali man, aba hindi pa pwedeng indefinite, 30 araw, ano ba yan, mga kriminal?
Kailangan tama na isang araw, 2 araw kung tuturuan nyo lamang ng leksyon. Hindi pa pwedeng indefinite gaya nitong si Mayor ng Mexico. 30 araw. At tapos itong sila Ka Eric at sila Miss Badoy. Aba, mukhang aabutin ito ng Pasko doon. Sapagkat di umano, yung contempt order ay until the report is approved, yung committee report. Mukhang hindi naman nila i-approve pa yun. At tapos, magkakaroon na sila ng recess. Babalik sila January 16. Aba, hindi po pwede yan. Yun ang talagang grave abuse of discretion. Kung may kasalanan at gusto nyo nang bigyan parusahan, bigyan ng leksyon, tama na 1 araw, 2 araw na pagkakulong. At kung talagang sa tingin ninyo, may ginawa silang krimen, idemanda po ninyo, hayaan ninyo ang hukuman ang magbigay ng appropriate na penalty sa kanila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.